Okay, so dahil may nag-request po na isa nating subscriber, nagpapaturo siya kung paano gumawa ng simpleng marble gun. Gamit lang mga ito, gamit ko ngayon, mga recycled materials lang, lata, anti-bottle ng pesticide, elbow, yung mga ano to, sobra-sobra. So yung mga ayan, mga pinaghatian ng mga PVC ang kinuha ko. And then ito naman wood lang to na gagamitin natin para sa kanyang bat stock. Una natin gagawin na yung kanyang divider. Bale lata pa rin yung gagamitin natin kasi papamigay lang naman natin to. And then so yung PVC na gamitin nating tank, orange yan, pero manipis lang to, kaya dalawang divider lang ang pwede, o kaya isang divider. And then ang lata na gamitin natin yung ganito ang puwet, kasi pagka ganito hindi yan papasok dito, hindi kasya. Itong isa sakto lang to, papasok yan. Okay, yan. So kailangan lang natin tanggalin to para pumasok siya sa loob ng tank. Ayan, so pwede natin silang pagduktungin at ilalagay natin sa loob ng ating tank. So bali ganito yung gagawin natin sa kanyang divider, para makapasok pa rin yung hangin dun sa loob. Ayan, so pagduduktungin na natin. At gagamitan ko lang siya ng ganito, packing tape para mag-duct. So ayun, nagawa na natin ang ating divider. So ilalagay na natin sa loob ang ating divider. Yan. Medyo mahigpit pa siya kasi maliit yung ating butas ng tank. So ayun, 3 inches ang chamber. Dapat hanggang dito lang. Okay, so ganun pa rin, kagaya ng mga unang ginawa ko, maglalagay tayo ng screw dito, isa, para hindi gumalaw yung ating divider sa loob. So gagamitan ko pa rin siya ng screw. Ayan, screw. Para mag-fix yung lata sa loob. So ayun, mahigpit na mahigpit. So okay na siya. Ayan. Bali magbubutas tayo dito na part kasi dito natin ilalagay yung kanyang bat.
So, ito pala, yung ating elbow. 3/4 yung meron sa akin dito. Pero mas, ang kailangan kasi natin 1/2. Kasi 1/2 lang yung barrel natin. Pero 3/4 lang yung meron, kaya ito na lang ang gagamitin natin. Yan. Kailangan natin magbutas. Okay, so ayan guys, lagyan natin siya ng butas. And then, dito papasok yung ating elbow. And then, yung ating barrel. Yan, bali ganyan siya. Bali ganyan. Okay, so, yung diskarte dito sa loob, maglalagay tayo ng tako dito para hindi gumalaw. Para ayun po, naihinang natin yung kanyang dulo para hindi lalabas yung ulan yan. Kasi dito yung kanyang bunganga, ipasok dito. Yan, hanggang doon lang siya. Hindi yan lalabas para hindi mahuhulog dito sa ating tank. Bali pa ganyan siya. Then yung ating tank. Yan. Para hanggang dito lang yung kanyang bala. Okay. Bali ganito yung ating bala. Yan. Yun. Hanggang doon lang siya. Yun. Para hindi siya mahuhulog sa ating tank. Okay. So, nag-cut pala ako ng dalawang 3/4 kasi pang 3/4 yung ating elbow, ano? Nag-cut ako ng dalawa. Lalagay natin dito para pumasok yung ating 1/2. Then ito naman, dito na sa gitna niya. Pang support dito lang. Para saktong ganyan siya. Ayan. Okay na. So, i-fix na lang natin to. Ito. At saka dito. Okay. So, ayan guys. Naglagay tayo ng butas dito sa ating elbow. Kasi ito yung papasok sa ating tank. At lalagyan natin siya ng alambre. O kaya pako. Ito kasi alambre na makapal. Matigas to. Yan. Lalagay natin siya. Ganyan. Bali pa ganyan siya. So, bali ganito siya sa loob para hindi matanggal to. Ayan. Para nakafix pa rin siya. And then, lalagyan na natin dito ng epoxy para walang singaw. Okay. So, ayun, nailagay na natin yung ating barrel dito sa tank. And then, ginamitan ko muna siya ng glue. Shoe glue dito. Pati dito sa mga joinings niya para kumapit bago natin lagyan ng epoxy dito. So bale ganun pala sa loob ng ating tank. Ganun siya. Yan. So hindi mo na matatanggal. Yan. So yung bat at saka yung takip na lang gagawin natin. Napakasimple. Gamitin pala natin na takip niya. Ganito pa rin yung mga dating ginamit ko sa unang kong gawa. Empty bottle ng pesticide. I-cut lang natin dito para pumasok sa loob ng ating tank. So ayun po, nailagay natin yung kanyang takip. Yan. So naka-screw pa rin siya gaya ng dati para hindi tatalsik to. Di bale nang ito yung tatalsik kasi madali lang na maghanap ng mga takip na ganito, lalo na pag nasa bukid ka lang, marami dyan. Ayan, okay na. So ang kulang na lang ay sealant dito pati dito. Ayan, so isusunod na natin yung kanyang bat. Gagawin na natin yung kanyang bat. Simple lang din, wood lang, and then cut lang natin siya.
okay na ang ating bat. Finish na siya. Then ito lang diskarte dyan, lalagyan na lang natin siya dito. Yun. And then tingnan lang natin kung naka-align siya para hindi ito mabingi, no? So ayan, okay na. And then lalagyan na lang ng epoxy dito sa mga butas-butas. Ayan, dito sa kanyang elbow at sa kanyang takip. Then magiging kulang na lang ay yung kanyang igniter. So igniter na lang lalagay natin. So ayan, nalagyan na natin ng epoxy yung kanyang mga joinings, pati dito sa kanyang takip. So antayin na lang natin siya matuyo, and then ilalagyan natin yung kanyang igniter para matesting na natin siya. Ayan. So ayan guys, natuyo na ang ating epoxy dito, saka dito. Ngayon ilalagay natin yung kanyang igniter. So bali cricket lang ulit yung ginamit ko kasi mas mura, mas madaling hanapin. Yan. So bali ganito lang yung pagkakalagay ko dito, no? Naglagay na ako ng butas dyan. Ayan. Then papasok lang natin to, ganyan, para mag fix. Lalagyan natin ng ito, stick glue. So gumawa na rin tayo ng kanyang trigger guard, no? Bale mga scrap metal lang to. Okay, yan. So ilagay na natin yung kanyang igniter, then yung kanyang wire papunta sa tank. Yan. So ilalagay muna natin yung kanyang trigger guard. Jadi manok kung kay kanti inom darong na. Hoy! Sadak ko dalaw! Bawang! Sadak dalaw! Mga lakad kayo na. Ang bayad dyan! Balik ko na!
So ayun, nailagay na natin yung ating trigger guard. Pero kulang pa ng screw. I-fix muna natin yung ating wirings. Ayan. Lalagay na natin yung ating wirings. Ayan. Bale, stick glue lang din yung gagamitin ko para kapag nasunog yung ating wire, madali lang natin siyang papalitan. Ayan. Para sa mga walang pambili ng materyales na mamahalin o kaya malayo sa hardware, ayan. Kasi ganito lang din yung mga ginamit ko dun sa nakaraang project ko. Ayan. Kasi hindi naman to iluluwa ng pressure ng ating tank, kasi madikit naman ng stick glue kapag sa plastic. So yan, damihan lang natin. Okay, so okay na siya. Yan. And then dito, i-fix din natin dito para hindi nakalaylay yung ating wirings. Testing natin kung may meron siyang spark. Meron pero maliit na, mahina. Test fire na tayo kasi nailagay na natin yung kanyang wirings, and then yung kanyang igniter. Yan, so subukan natin kung puputok ba. Subukan natin isang spray lang muna. Yan, tingnan natin kung malakas. So okay naman, pumuputok. Unang test fire, pumuputok. So subukan natin dalawang spray. Yun, malakas. Pang isang spray lang siya.
Hindi niya kayang sunugin yung dalawang spray. So ayan, okay na siya. Bali, fix na lang natin to. Lagyan pa natin ng mas maraming sealant to, mga joinings nya. And then pwede natin tong isabak sa hunting. Ayan.